Maitim ang ulap at malamig ang hangin nang ipasyang mag-ghost hunting ng grupo ni na Morgan, isang Amerikanong paranormal investigator sa Cook Forest, Pennsylvania. Ang destinasyon nila ang sinasabing Crybaby Cemetery o St. Luke Cemetery sa Salem Township, kinatatakutan simula pa 1800s. Ayon sa alamat ng lugar, tuwing kabilugan ng buwan, maririnig ang iyak ng mga batang kaluluwa, lalo na ang kambal na inilibing sa magkaibang sulok ng sementeryo. Hindi pa man sila nakakalapit, damang-dama na ni Morgan ang bigat ng paligid. Tila minamasdan sila ng maraming mata mula sa madilim na kakahuyan na nakapalibot sa mga lumang nitso. Ang mga pangalan ng mga pamilya: Klein, Coulter, Kennedy, Age, Dalo, nakaukit sa mga sira-sirang lapida. May misteryo ang bawat bato. May kwento ng aksidente, bigla ang pagpanaw, at sakit na hindi naabot ng lunas ng panahon. Sa gitna ng sementeryo, tumigil ang grupo at inilagay ang kanilang mga kamera at recorder. Sa dilim, may bumagsak na bato mula sa tuktok ng lapida ni Henry Kropp, isang batang namatay sa edad 12. Sabi sa alamat, ang batungang yun ay gumagalaw sa sarili, bumabalik sa iba't ibang sulok ng sementeryo. Nadama ni Morgan ang malamig na haplos sa kanyang balikat at nang tingnan niya, may aninong matangkad na dumudungaw sa likod ng lapida. Habang tinitingnan nila ang mga kuha sa kamera, nakita nilang may mga maluliit na orbs na dumadaan, parang nakikipaglaro sa hangin. Pero sa mga recorder, paulit-ulit ang iyak ng bata at bulong. "Kamusta na kuya? Andito na kami." Nagdesisyon ng isa sa mga kasama ni Morgan na maglakad papunta sa pinakamasukal na bahagi ng sementeryo. Naaroon ang libingan ng isang babaeng sanggol, si Barris. Nang papalapit siya, ramdam niya ang malamig na hangin na tila yumayakap sa kanyang katawan. Biglang sumigaw ang EMF reader, sabay narinig ng grupo ang tila sabay-sabay na iyak ng mga bata mula sa ilalim ng lupa. Sa takot, sinubukan nilang lumabas, ngunit tila hindi na sila nakahanap ng daanan. Ang sementeryo ay parang nagbago ng hugis, patagilid at papalalim, laging bumabalik sa gitna kung saan naroon ang lapida ng kambal. Sa sulok ng mga mata ni Morgan, may nakita siyang dalawang batang nakaputi, magkakaway kamay, umiiyak at naglalakad papalayo. Sinundan ito, ngunit tuwing lalapit siya, biglang nagiging usok ang kanilang katawan, nalalaho na parang kinain ng lupa ang kaluluwa. Nagpasya silang maghanap ng tulong at magdasal, ngunit mas lalong lumalakas ang iyak. Ngayon, parang lumalabas na mula sa mismong recording device nila. "Halika na dito. Halika na. Hindi na kayo aalis." Nagpalipas sila ng magdamag, hindi na nakalabas hanggat hindi sumapit ang araw. Nang sumikat ang araw, bigla na lang silang nagising sa mismong labas ng sementeryo. Walang sugat, ngulit ramdam nila ang malamig at mahabdi sa kanilang balat. At sa bawat gabi ng buhay nila, paulit-ulit ang naririnig na iyak na parang lumalapit. Kahit sa mismong Amerika, kahit malayo na sila sa PA Wilds. Makalipas ang ilang buwan, isa-isa nilang nararanasan ang mga kababalaghan. May batang humahabol sa likod ng kotse tuwing nagmamaneho ng 10 oras ng gabi. May laruan ng bata na biglang gumugulong sa ilalim ng kama. At may boses ng batang nagbubulungan tuwing sasapit ang full moon. Ang pinakamasaklap, may kasama silang hindi nila kilala, nakaupo tuwing gabi sa mesa. Maputlang bata, ang itim na itim ang mata. Wala ng tao kundi usok na malamig. At kapag sinundan nila ito, nauuwi sila sa panaginip na nasa sementeryong yun. Pabalik, paulit-ulit. Hindi lang sa Pennsylvania nananatili ang mga multo ng Crybaby Cemetery.
tuwing may magtatangkang questionin ng alamat, may isa na namang kaluluwa ang naglalakbay, nagdadala ng iyak ng hindi matahimik na bata.